Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nagkikita at hindi nakikita, na sa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay, kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa, ayon sa kanyang wangis. At siya din ang walang mantsa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, walang ibang ating mahal at kagalang-galang Father Lahi, at sa pangalan din po sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang ibang ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. So binabati rin natin ang ating Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness, thou hast magnified thy word above all thy name. Wala pong iba, Pastor Amancio Buntilaw, kasama ng kanyang mahal sa buhay si Sir Mila Buntilaw sa inyong buong pamilya. So from Division 1 to Division 5, pastors and elders mga kapatid, hindi ko muna isa-isahin kasi alam ko kailangan natin matulog ng maaga, mag-prepare para bukas, God willing, maaga tayo sa simbahan. So kung batiin ko pa lahat mga kapatid ay baka maabutan tayo ng alas 10. So as of now, lampurnas na lahat. From Division 1 to Division 5 at sa ibang bansa. Happy Sabat sa ating lahat po at isang magpalang gabi sa ating lahat. Nais ko lang pasalamatan ng Pastor Lahi Cruz, si Sir Sheena Labas, si Sir Michelle Cabasag, at ang ating legendary organist, Brother Christian Luis Neri. At nais ko rin pasalamatan ng aking nanay na to the rescue dahil may sipon po tayo mga kapatid. Si Sir Mila Buntilaw, ang aking mahal na nanay. At sa lahat po ng mga kasamahan ko sa bahay. Mga kapatid, mag-proceed na tayo sa ating pag-uusapan ngayon. So binabati ko na lahat-lahat kasi nabati na nila kanina. And then, mahaba masyado yung pag-uusapan natin. At baka maabutan tayo ng gabi, sobrang gabi na. At I know na maaga pa tayong matutulog ngayon kasi Biyernes, preparation day para sa Sabat, bukas God willing. Maaga tayo sa ating mga pupuntahan. Kasi tomorrow mga kapatid, ngayon, Happy Sabat na. Bukas, God willing, maaga tayo makapagsamba, magpuri sa ating bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, mga Kristo, pinakamapangarihan sa lahat. So before I proceed, okay, inaniyahan ko muna kayo mga kapatid na manalangin sa inyong mga isipan, silent prayer, na itong salita na pag-uusapan natin ay hindi ordinaryong salita, kundi galing ito sa bugtong at buhay na Diyos, na walang ibang magpapaintindi kundi ang banal na Espiritu lamang ng bugtong at buhay na Diyos. Tanggalin po natin, alisin po natin lahat po ng puot, galit, sungit, inggit, sama ng loob sa ating mga puso nang mapaintindi po sa atin ng banal na Espiritu kung ano ang ibig sabihin ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal kong kapatid. So mga kapatid, batiin ko lang yung mga humahabol. OFW Hepol, Happy Sabat, good evening everyone. Sister Irma Hinita, magandang gabi po Sister Michelle, Sister Sheena, Sister Elena, at sa mahal na Deborah Israel Lahi. Shalom, alikim. Alikim shalom, Sister Irma Hinita. Sister Mirafael Garupa, Cabrito Kabasag, at sa aking kapatid, Brother Ken Kabasag. Sister Jidel May Tayru Sakama, magandang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel. Shalom, alikim. Alikim shalom. Sister Lilet Libong Fasil, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Kay Sister Nicole at Brother Third. Sister Micaela Validor, magandang gabi po, magandang gabi. Sister Micaela. Nanay Yole Fonte, magandang gabi po, Sister Deborah Israel. Shalom, alikim, alikim shalom. So mga kapatid, hindi ko na maisa-isa lahat. Lahat-lahat na binabati ko. Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, tungo sa ibang bansa at saan mang makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. Magandang gabi at Happy Sabat sa ating lahat. So, ang pag-uusapan natin kagabi, pinag-usapan natin kung naniniwala ba tayo sa Christmas. Okay? At alam na natin na hindi December 25 ang araw na pinanganak ang ating bugtong at buhay na Diyos. Bagkos, ito ay karawan ng Sun God na si Mitra na Diyos ng mga pagano. So we all know mga kapatid, and it's up to you. Biniwan ko na sa inyo yan kung anong gagawin nyo. Pero kung nagplano kayo magbigay ng regalo, ay isipin na lang natin na hindi ito pang Christmas gift, kundi regalo lang. So mga kapatid, pag-usapan natin, continue ito kagabi. Okay, ang ating pinag-usapan about Pasko kagabi, naniniwala ba tayo? We do not believe in Christmas, but we do believe in the spirit of Christmas. Okay? Ito yung nagbibigayan,
togetherness with the family. Ito yung nagmamahalan. Yun po yung spirit of the Christmas. And we do believe in that. But the Christmas is hindi po tayo naniniwala sa bagay na yan. Okay, ang ating pag-usapan, ano ang sinasabi sa atin ng mga kaloob ng mga pantas tungkol sa pagkakakilanlan ng bugtong at buhay na Diyos? So saan related mga kapatid yung regalo ng mga pantas, yung regalo po ng three wise men sa ating bugtong at buhay na Diyos? Ano ang sinisimbolo nito sa atin mga kapatid? Sa panahon ng ating bugtong at buhay na Diyos. Our power verse mga kapatid, Matthew chapter 2 verse 9 to 12. So, I wish mga kapatid to begin this evening with the prophecy of the Messiah. Okay, so umpisahan natin itong topic na ito sa propesiya mga kapatid ni Isaias patungkol sa ating bugtong at buhay na Diyos, patungkol sa Messiah mga kapatid. Isaiah chapter 60 verse 1 to 3 and verse 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Isaiah chapter 50 verse 1 to 60, chapter 1 verse 1 to 3 hanggang at sa verse 6. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Tatakpan ka ng karamihan ng kamilyo ng mga dromedaryo sa Madian at sa Epa. Magsisipanggaling na lahat mula sa Siba, magdadala ng ginto at kamangyan, at magtatanyag ng mga kapurihan ng Panginoon. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay, basahin na natin itong comment ni Sister Ami Algabre. Ang tigre sa mga Algabre, pero mabait to Sister Ami, mapagbigay. May gabi mahal na Sister Cherry Deborah Israel. Dalago ng bugtong buhay ng Diyos sa mga Diyos. Jesu Cristo, Shalom Alikim. Alikim Shalom, Sister Ami Algabre. Kasama ni Pastor Mateo Algabre. So mga kapatid, Isaiah dinescribe ni Isaiah dito ang kadiliman na covered mga kapatid o natakpan ang sanlibutan. Ano itong kadiliman na ito? Ito po yung kasalanan mga kapatid. Leading to death, humahantong sa kamatayan because the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Romans chapter 6 verse 23. But he also prophesied mga kapatid of the hope of freedom from sin. Nagpropesiya din po si Isaias mga kapatid ng pag-asa pag-asa ng kalayaan mula sa kasalanan through a Messiah or deliverer. Sa pamagitan po ng Messiah, the Anointed One, na walang ibang ating bugtong at buhay na Diyos. So Isaiah foresaw mga kapatid, nakita ni Isaiah the day that nations would come to worship the one true God. So kapag ang mga kawan ng mga kamelyo ay sumasakop sa lupain. So what does it mean? Ito po yung wealth mga kapatid. Okay, kumakatawan sa malawak na ruta ng kalakalan at kayamanan na dumadaloy sa Israel or sa Zion. So, ito yung ang lahat ay magdadala ng valuable offerings. So, do you remember mga kapatid nung ginawa nila Zerubbabel yung second temple? Na medyo nag-alala sila kasi hindi ganun kalaki mga kapatid. Yung unang templo na ginawa ni King Solomon, sa ginawa nila Zerubbabel, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, wag silang mag-alala dahil lahat ng bansa, siya nagmamay-ari ng lahat mga kapatid. Everything that we have belongs to God. So, Isaiah mga kapatid, nakita niya that the day mga kapatid when Eastern wise men, yung mga pantas, galing silanganan, Persian astrologers, or tinatawag siyang magi, napupunta ng Israel para hanapin ang ating Panginoong Hesukristo who was born in Bethlehem. So na-foretold na po ito, nakita na po ito, pinakita na po ng bugtong at buhay na Diyos kay Isaiah patungkol po sa kapanganakan ng ating bugtong at buhay na Diyos. He saw mga kapatid the day when those who once worshiped the stars would be led by a star
to bow down and worship the light of the world. Pinakita kay Isaias, mga kapatid, na minsan nang nagsamba sa between itong mga tao na ito ay pupunta lang sa bugtong at buhay na Diyos para sambahin ang ilaw ng sanlibutan. Walang ibang ating bugtong at buhay na Diyos. And I want to take some time this evening, mga kapatid, and focus on the Magi, sa wise men, sa pantas. So, at ano yung mga regalo na present nila, nilatag nila, dinala nila para sa ating bugtong at buhay na Diyos. So, in viewing the gifts, mga kapatid, and considering their symbolism, so hindi lang basta nagdala ng regalo, mga kapatid, na basta lang. Okay? Mamahaling mga regalo ang bitbit ng pantas ng wise men, mga kapatid. Hindi yung 3 hari, 3 wise men. Mamahaling mga regalo. So we can learn more about the great plan of our Lord to save His people from their sins. Sa pamamagitan po ng dala na regalo ng 3 wise men, ay pinapakita po, mga kapatid, ang plan of salvation. Sa simula pa lang, mga minamahal ko, mga kapatid. So, we will begin by reading Matthew chapter 2, verse 9 to 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 2, verse 9 to 12. At sila pagkarinig sa hari ay nagsiyaon ng kanilang lakad, at narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. At palibhasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay Herodes, ay mangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So before we go any farther, mga kapatid, I need to share the context, okay? Or the location where this beautiful scene unfolded. So, bago tayo pumunta sa malayo, ay bibigyan ko muna kayo ng sa konteksto. So, ang bugtong at buhay na Diyos was born in Bethlehem. We all know that, at nabanggit na natin to kagabi. At lahat naman tayo nakakaalam kung saan talaga isinilang ang ating bugtong at buhay na Diyos. So si Joseph, mga kapatid, si Joseph, nag-journey siya from Nazareth to Bethlehem for a census around the time that Mary was expected to give birth. Kasi nung panahon, mga kapatid, na buntis na si Maria, mga kapatid, sa magitan ng banal na espiritu, mga kapatid, ay kailangang umuwi ni Joseph doon sa kanyang hometown. Kasi mayroon pong batas na nilabas po ang Roman Emperor na si Caesar Augustus, na nag-mandate po siya ng global tax enrollment, mga kapatid, sa lahat ng nasusukupan. So, requiring people to go to their ancestral hometowns. So, si Joseph, mga kapatid, ay descendants, isa siyang descendant o lahi ni King David. So, Joseph had to travel to Bethlehem, David City, para magrehistro, mga kapatid, para sa tax. Kasi nag-census si Augustus, ang Roman Emperor. So, ang layo po ng Bethlehem at ang layo ng Bethlehem, mga kapatid, Nazareth ay nasa 70 to 90 miles. Or lalakarin siya or sasakay ka ng donkey, mga kapatid, nasa 4 to 7 days po ang biyahe ni Maria at ni Jose. Okay? Naglakad at sumakay ng donkey. Hindi ito madaling travel, mga kapatid. Wala pa namang sasakyan noong unang panahon. Lakad at donkey lang ang sinakyan, mga kapatid. So this inconvenient journey was part of God's plan. So yung pag-uwi nila, mga kapatid, ng Bethlehem ay parte yan sa plano ng ating bugtong at buhay na Diyos, fulfilling the prophecy from Micah that the Messiah would come from Bethlehem. Micah chapter 5 verse 2. Parte po yan ng plan, mga kapatid, ng bugtong at buhay na Diyos, at ma-fulfill ang prophecy ni Micah na ang Messiah ay isisilang sa Bethlehem. So, ang Bethlehem, mga kapatid, was so crowded. Okay?
There was no room at the inn, mga kapatid. Walang kwarto, walang bakanting kwarto sa hotel. Therefore, ang bugtong at buhay na Diyos, Christ was born in a manger doon sa sabsaban. Luke chapter 2 verse 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Lucas chapter 2 verse 7. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Puno, mga kapatid, but it is not an accident, okay? Hindi aksidente na puno ang bahay tuluyanan. Okay, yung inn, mga kapatid, is puno lahat. So, talagang dinisenyo ng bugtong at buhay na Diyos na sa sabsaban siya, ipinanganak, mga kapatid. Nag-signify, mga kapatid, nagsimbolo ng pagpapakumbaba ng bugtong at buhay na Diyos. Ang pananaw na ito ay nagbibigay diin na ang pagdalaw ay naganap ilang panahon pagkatapos ng kapananganakan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi parehong gabi ng mga pastol. So pagpunta po ng wise man o ng pantas o ng magi doon sa ating bugtong at buhay na Diyos, hindi po nung panahon na isinilang ang bugtong at buhay na Diyos, right after na nanganak si Maria, hindi po, mga kapatid. Okay, we only read about how the shepherds were there. Sino po ba ang nakasaksi nung panahon na ipinanganak ang ating bugtong at buhay na Diyos? Luke chapter 2 verse 15 to 16. Wala pong iba yung mga pastol na binanggit ko sa inyo kagabi. So hindi siya winter season. It's because ang mga pastol ay nasa labas ng bahay, nagbabantay ng kanilang mga tupa. It means, mga kapatid, hindi winter season, hindi December pinanganak ang bugtong at buhay na Diyos, because December to February were very cold months. Malamig, taglamig sa kanila. So, ang nakasaksi po, mga kapatid, ay mga shepherd. So, hindi po sabay ang pagbisita, mga kapatid, ng pantas ng three wise men. Kasabay kung kailan nasaksihan ng mga pastol ang araw na ipinanganak ang ating bugtong at buhay na Diyos. When we look at the visit of the Magi, mga kapatid, yung three wise men, makikita po natin sa Matthew chapter 2, we read, mga kapatid, how when King Herodes, mga kapatid, plotted to have killed our Lord Jesus Christ. Anong dumaan po ang three wise men kay Herodes at nagtanong sila kung nasaan na ang hari ng mga Hudiyo, mga kapatid, anong ginawa ni Herodes? Ang ginawa ni Herodes, nagpadala siya ng mga sundalo sa Bethlehem. Okay? At anong sinabi niya? Sa Matthew chapter 2 verse 16, mga kapatid, anong sinabi ni Herodes? Nagpadala siya at patayin lahat ng batang lalaki from 2 years old below. So at the time na bumisita ang Magi, mga kapatid, it's not the time na kakasilang lang ng bugtong at buhay na Diyos, nandoon na agad sila. No, mga kapatid. So it's around 2 years old na ang ating Panginoong Hesukristo nung nag-visit po ang Magi, ang wise man sa ating bugtong at buhay na Diyos. Kasi sabi ni Herodes, patayin ang mga bata, ang lalaki sa Bethlehem, 2 years old below. So hindi po, kasi nakikita natin na misinterpret ng karamihan na kung mapapansin mo, di ba, sa mga pagsasadula, nandyan si Maria, nandyan si Jose, nandyan yung batang Kristo, tapos nandoon yung Magi na bit-bit yung regalo nila. That is very wrong. Kasi naabutan, mga kapatid, kung balikan mo ang Matthew, balikan natin yung Matthew chapter 2 kanina, verse 11, nagsipasok sila sa bahay. Ang Magi, bahay na naabutan nila, hindi doon sa sabsaban. Okay? Hindi sa sabsaban. Yun po yung sign, mga kapatid, na hindi sila nakapunta agad. Sinundan pa nila ang between, mga kapatid, around 2 to 3 months bago nila napuntahan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi ni di ba? Sinabi ni King Herodes na patayin lahat ng mga batang lalaki 2 years old below. So, maliwanag, mga kapatid, nanatili roon ang mga magulang ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama niya hanggang sa lumaki siya ng kaunti bago sila handa na umuwi ng Nazareth. So we learn, mga kapatid, however, that they had an unexpected detour to Egypt. Nagpunta sila ng Ehipto, Matthew chapter 2 verse 13 to 15. Why? Because pinakitaan po ng vision
Nagpakita po ang anghel na si Gabriel kay Joseph, mga kapatid, na kailangan niyang bitbitin ang kanyang mag-ina, si Maria, at ang ating Panginoong Hesukristo doon sa land of Egypt, mga kapatid, kasi pinapatay ni Herodes, kasi si Herodes threat sa kanya ang bugtong at buhay ni Diyos. Nung sinabi ng pantas, nung sinabi ng three wise men, na nasaan na ang hari ng Hudiyo, ng aming sambahin, threat sa kanya kasi siya ang hari ng Hudiya, mga kapatid, si Herodes. So pinapatay niya. So bago pa niya mapatay ang sanggol, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ay nakaalis na sila Jose, mga kapatid, papuntang land of Egypt. Doon na fulfill ang prophecy ni Hosea chapter 11 verse 1. Out of Egypt, mga kapatid, lumabas ang kanyang anak. Walang iba, mga kapatid, ito yung Panginoong Hesukristo, the spiritual Israel, na napag-usapan na natin yan. So, being warned in another dream, mga kapatid, nung namatay na si Herodes, mga kapatid, ayaw na bumalik ni Jose doon sa, ayaw na niyang bumalik, mga kapatid, doon sa Galilee. So, nag-withdraw siya sa region, sa Bethlehem. Nag-withdraw siya sa region of Galilee, mga kapatid. So nag-withdraw sila, mga kapatid, sa region of Galilee at nagsettle sila sa town of Nazareth. So, this settlement, mga kapatid, doon na po lumaki ang bugtong at buhay na Diyos. Na-fulfill din po ang prophecy na ang ating Panginoong Hesukristo would be called a Nazarene. Mahaba yung buhok, kagaya ni Samson. Na yung lakas ni Samson ay nasa kanyang buhok kasi isang Nazareno si Samson. Ganon din po ang ating bugtong at buhay na Diyos. So, I have shared all these details, mga kapatid, to help us see how the Magi or the three wise men likely came to our Lord Jesus Christ at a house in Bethlehem when he was around 2 years old. This was the context. Ito yung konteksto, mga kapatid, ng ating binasa. Around 2 years old. Hindi po right after na isinilang ating bugtong at buhay na Diyos at nandoon na yung tatlong Magi. No. 2 years old and below, mga kapatid, pinapatay ni King Herodes. So, we have here the story of a king with a humble beginnings. Okay? He was born in Bethlehem, a place na dinescribe po ng banal na kasulatan na lowly village. Simple lang itong Bethlehem, mga kapatid. Mabasa natin sa Matthew chapter 2 verse 6. And there's also the prophecy na sinabi ko kanina sa Micah chapter 5 verse 2. He was born in manger, mga kapatid, na pinanganak siya sa sabsaban, sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Nang ilan, mga kapatid, ay talagang mga kuweba na hinukay sa matibay na bato. Therefore, ang bugtong at buhay ni Diyos was possibly born in a dark and dusty cave. Okay? And the place, mga kapatid, was likely full of livestock, along with the many unpleasant animal smells. Alam mo, sobrang baho kasi nandun lahat ng hayop, mga kapatid, sa kung saan ipinanganak ang ating bugtong at buhay na Diyos. So that's why Pharisees, mga kapatid, hindi nila tinanggap ang bugtong at buhay na Diyos as the anointed one or Messiah. It's because ang bugtong at buhay na Diyos ay ipinanganak sa sabsaban, anak lang ni Jose na isang panday at isang panday ang ating bugtong at buhay na Diyos. So, they were expecting, mga kapatid, na ang bugtong at buhay na Diyos ay magsusuot ng robe, mga kapatid, na panghari, royal color, yung violet, mga kapatid. But hindi po yan ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. The time pa lang na bumaba ang bugtong at buhay na Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. So doon pa lang sa langit ng mga langit, nagpakumbaba ng bugtong at buhay na Diyos. Nung time na isinilang na sa mga kapatid, nagpakumbaba ang bugtong at buhay na Diyos sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Okay? Ang bugtong at buhay na Diyos was born into a very messy scene. Magulo. And some of us, mga kapatid, complain. When life throws us a curveball, mga kapatid. Sometimes, nagko-complain agad tayo sa ating buhay. May mga problema lang, may mga kunting problema lang, agad-agad tayong nagko-complain. Hindi nga nag-complain ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, that He was born, mga kapatid, in a manger, doon sa sabsaban. Pero sa atin, mga kapatid, konting problema lang, konting kembot lang, mga kapatid, na binabato sa atin sa buhay, ay agad-agad tayo nagre-reklamo. Okay? Kailangan, mga kapatid, sundan natin ang bugtong at buhay na Diyos. He was a king, mga kapatid. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Pero pinanganak doon lang sa sabsaban.
Di ba? So dapat ang bugtong at buhay na Diyos ang ating maging role model, mga kapatid. Ah? Alam mo, yung buhay natin, mga kapatid, mahilig tayong mag-complain. Complain tayo ng complain. Buti ka pa nakakain ka. Yung mga tao, mga kapatid, nakikita mo sa daanan, walang makain. Diba? But you are so blessed. Hindi mga tayo kasing yaman, mga kapatid, ni Henry C. o ni Lucio Tan. But nakakakain tayo umaga, tanghali at gabi. At safe ang ating family. At nasa mabuting katawan tayo. And that's the blessing, mga kapatid, na hindi nakikita ng tao. It's because ang gusto ng tao, puro pera na lang. Diba? May pera ka nga, mga kapatid, pero may sakit ka naman na cancer. May magagawa ba yung pera mo? Nakakahinga ka ng libre sa hangin. Hindi ka nagbabayad ng oxygen sa hospital. Tingnan mo yung hospital, mga kapatid. Nagbabayad ng oxygen yung mga tao doon. May mga tao, nakikita ko sa Facebook na walang kamay, walang paa, pero lumalaban sa buhay. Tayo kumpleto ang ating katawan, mga kapatid, but konting throw lang, mga kapatid, tinatapunan lang tayo ng problema, agad-agad tayo na nag-complain. Ang bugtong at buhay ni Diyos nga, mga kapatid, ay pinanganak sa sabsaban, hindi nga siya nag-complain Bagkos, mga kapatid, bagkos, pinapakita lang ng bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid, ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. So, ang bugtong at buhay ni Diyos is the King of Kings. Revelation chapter 19, verse 16. And kings, mga kapatid, supposedly have great wealth. Yet, when the Magi arrived on the scene, they found their king. Nakita nila ang hari ng mga Hudiyo, ang bugtong at buhay ni Diyos, living with his parents in a house, mga kapatid. Kasama si Jose at si Maria. Hindi natin nagre-renta pa yun ng bahay si Jose at Maria, mga kapatid. Diba? However, ano sinabi ng verse 11 kanina? Sa Luke chapter 2, mga kapatid, they fell down and worship Him. Nagpatirapa sila at sinamba nila ang bugtong at buhay na Diyos. And then, nagpresent sila ng mga regalo sa ating bugtong at buhay na Diyos. So the wise man presented our Lord Jesus Christ with gold, myrrh, and frankincense. So, while, mga kapatid, i-discuss natin ito maya-maya konti sa tulo ng bugtong at buhay na Diyos. So these were not singular, mga kapatid, or individual items. Okay? It wasn't one small handful of gold coins. Hindi po, mga kapatid, ang bit-bit nila ay isang bag lang na maliit, mga kapatid, ng gold coins, or isang stick lang ng incense, or one bottle of myrrh. Hindi po, mga kapatid. We read here, mga kapatid, that they opened their treasures. Matthew chapter 2, verse 11. Basahin natin ulit. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mateo 2:11. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Pulihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, hindi lang basta kayamanan, hindi lang isang bag na maliit, mga kapatid, ng ginto, kundi ang term dyan, mga kapatid, pagbukas nila ng kanilang mga kayamanan. So, ang New Living Translation ay nagsabi, pagkatapos ay binuksan nila ang kanilang mga kaban ng kayamanan. Ang dami nilang bit-bit, mga kapatid. Ang daming bit-bit ng three wise men sa ating bugtong at buhay ng Diyos. Hindi lang isang piraso ng ginto. Hindi lang isang stick ng insenso. Hindi lang isang bottle ng mira, mga kapatid. Binigyan nila siya ng mga kaban ng kayamanan. Tingnan mo nga yung kaban, yung last time, mga kapatid, sa ating nangyayari sa ating bansa. Ilang kaban yung mga nanakaw, mga kapatid, sa Ghost Project. So ito ay isang malaking pag-iimbak. Pinaghandaan nila, mga kapatid, ang pagbisita nila sa hari ng mga hari. Kaya hindi sila agad nakapunta doon, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos right after na isinilang ang ating bugtong at buhay na Diyos. Kasi pinaghandaan nila, hindi basta, alam mo, hindi ka basa-basa magpunta sa hari na wala kang bit-bit, mga minamahal ko, mga kapatid. Because sinabi ko nga kagabi, it's a sign of respect at ino-honor mo ang hari, mga kapatid. So, alam mo, mga kapatid, sa sobrang bigat, ay naglakad sila, mga kapatid, yung kamilyo na lang yung pinabitbit nila sa kaban ng kayamanan na bitbit nila. Hinihila na lang nila, mga kapatid, ganun karami ang bitbit ng Magi ng three wise men. You see?
This was a treasure, mga kapatid, fit for a king. Ito yung mga kayamanan na fit lang sa isang hari. So, the gift of the three wise men. Tatlong regalo na bit-bit ng pantas. So, the story of the wise man, mga kapatid, in the Bible is a story of mystery. Okay? Mayroong mga present questions we cannot answer. Saan sila nanggaling? Saan nanggaling yung mga pantas? Ilan sila? Do you think tatlo lang talaga yun, mga kapatid? How did they know, mga kapatid, to follow the star? Paano nila nalaman, mga kapatid, yung pagsunod sa mga bituin patungo sa ating Panginoong Hesukristo? So, ang banal na kasulatan nag-present, mga kapatid, sa pinaka-straightforward na story. Okay? Na ang wise man, mga kapatid, nanggaling po sila out of the east. Galing ng silanganan para magbigay pugay sa bagong panganak na hari at pagkatapos ay tulad ng misteryosong nawala sila. Yun lang ang purpose sila, mga kapatid. Magdala ng treasure, kaban ng kayamanan sa bugtong at buhay ng Diyos. Then after that, nawala na ang kwento, mga kapatid. Other than that, the Bible doesn't tell us, mga kapatid, much more about them personally. Ang banal na kasulatan ay wala na, mga kapatid, hindi mo na mababasa. Ang role nila ay nagdala lang sila ng kayamanan sa bugtong at buhay ng Diyos. Gold, frankincense, mga kapatid, and myrrh. So, hindi natin na alam, mga kapatid, that yung binigay nila na regalo ay pinapakita ang plan of salvation ng ating bugtong at buhay na Diyos. So, but over the years, mga kapatid, sinasabi nila, I remember sabi ni Pastor Lahi, sinasabi ng mga Filipino historians, mga kapatid, nag-claim na Filipino daw yon. Yung tatlong wise men na yon, yung magi na yon is Filipino daw yon. Alam mo, the Bible doesn't name the three wise men. Walang pangalan, mga kapatid. Okay, yung magi, walang pangalan. But ang tradition, tinatawag silang si Melchor, si Caspar or si Gaspar, and then si Baltazar. Ito ang pangalan, mga kapatid, ng tatlong wise men, ng magi. Hindi yan nilagay, hindi yan nakapangalan sa banal na kasulatan, but ang tradition, tinatawag silang Melchor, Caspar, at si Baltazar. Nag-represent ng Persia, India, and Arabia, Ethiopia. Ayun ang nire-represent ng tatlong magi na ito, mga kapatid. Over the years, a lot of stories have arisen about the wise men. Okay, marami ang mga kwento patungkol sa magi na ito, mga kapatid. Karamihan sa mga ito ay alamat lang daw itong magi, mga kapatid. Walang ebidensyang mapatunayan na sila ay makatotohanan. Paano mo sabi? Nandun nga sa banal na kasulatan, nakasulat eh. Maraming sinasabi na alamat lang daw to, mga kapatid. Na meron nagpunta. Nabasa mo nga, di ba? Sa Matthew chapter 2, mga kapatid, na nagpunta ang three wise men at nagpresent sila ng regalo sa bugtong at buhay ng Diyos. So this evening, mga kapatid, mag-concentrate po tayo on what we don't know, mga kapatid, about them. Huwag tayong mag-focus sa hindi natin nalalaman. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung ano nakasulat, yun na yun. Huwag magdagdag at huwag bawasan ang nakasulat sa banal na kasulatan. So first, mga kapatid, anong ginawa ng magi, ng three wise men? Sinundan po nila, mga kapatid. They followed, mga kapatid, wherever God led them. Sinunod nila kung saan sila nilid ng ating bugtong at buhay na Diyos. So the first thing we learned about the wise men was that they were willing to step out in a faith, mga kapatid, and follow wherever God led them. Ito yung handa silang lumabas sa kanilang pananampalataya at sundan kung saan sila pinapapunta ng ating Panginoong Hesukristo. So, bakit nila sinusundan ang mga bituin, mga kapatid? Paano nila nalaman na importante ito, yung three wise men? Kasi alam na natin kung saan sila nanggaling. Nanggaling silang silanganan. Matthew chapter 2, verse 1 to 12. Diba? So in centuries past, mga minamahal ko, mga kapatid, the major empires to the east ay wala pong iba, ang Babylonian and Persian empires. At naalala nyo, yung nagtopic tayo ng panaginip ni King Nebuchadnezzar at ni Daniel. Diba? Babylonian, yung statwa, yung head, nag-represent ng Babylonia. Then after that, yung
Yung sa may dibdib at sa may braso, mga kapatid, nagrepresent ng Medo-Persia. So, ang malaking imperyo ng silanganan ay walang iba kundi ang Babylonia at ang Persia. So, history, mga kapatid, tells us that both of these empires specialize in studying the stars. Itong Babylonia at Persia, mga kapatid, ay eksperto po sila, nag-specialize po sila sa pag-aaral nila sa mga bituin. So, ang Babylonia, mga kapatid, ang Babylonia and Persia ay nag-specialize. Ano mo yung specialty mo? Diba? Yung may mga specialty ka ba? Ibig sabihin, expert ka sa ganyan, specialty mo yan. Masarap ka magluto ng ganyan, specialty mo yan. Diba? Masarap ka magluto ng ginataan na nangka kasi specialty mo yan. So, ang Babylonia, mga kapatid, at Persia, specialty po nila ang pag-aaral ng bituin. So, the Babylonians studied the alignment of stars and planets, mga kapatid, for a combination of religious, practical, and scientific reasons. Kasi, mga kapatid, ang kalendaryo nila ang kalendaryo ng Babylonia ay lunatic solar, mga kapatid. Nakabase po sila sa alignment ng stars at ng buwan. So, ito po yung magbabase sila sa star kung dapat ba silang mag-agriculture o atake ba sila sa gera. Ganun po ang basis nila, mga kapatid. So, nagbibigay po sila kung bad omen ba ito, okay ba ito na umatake tayo sa gera or hindi. So, nakikita nila, mga kapatid, kasi ginawa nilang Diyos-Diyosan, mga kapatid, ang bituin. Kasi sinabi ko nga kanina na yung bituin na ginawa nilang Diyos-Diyosan ay yun ang nag-lead sa kanila para ituro sila sa totoong nagbigay ng kaliwanagan. The light of the world, walang ibang ating bugtong at buhay na Diyos. So, kailangan nila, mga kapatid, ma-interpret ang divine will, mga kapatid, kaya nag-aaral sila ng bituin. Okay, kaya nga sa panahon ni Daniel, mga kapatid, may mga Chaldeans. Nag-aaral sila kasi ang Babylonia is more on agriculture. Mayaman sila sa agrikultura, mga kapatid, dahil ang ilalim ng Babylonia ay ang Euphrates River. Okay? So, para kailan sila magdaos ng mga religious festival nila, kung hindi ba masakto sa lunar eclipse. So yun po ang reason bakit sila nag-aaral, mga kapatid, patungkol sa alignment ng mga bituin. And also the same, mga kapatid, sa Persian Empire. So after po natalo ng Persia ang Babylonia, mga kapatid, na-adapt po nila yung pag-aaral ng mga Babylonia patungkol po sa alignment ng mga stars. Na-adapt po nila, mga kapatid, including astronomy. So we also know, mga kapatid, that during the Jewish exile, nung panahon po na nabihag yung mga Hudiyo, mga kapatid, si Daniel, a faithful Jew, isang Hudiyo and prophet of God, became chief. Naging pinuno po siya doon sa pantas ng Babylonia. The chief, mga kapatid, of the wise man in Babylon and a third ruler in that kingdom. So, then when the Persians conquered Babylon, natalo po ng Persian ang Babylonia, Daniel, mga kapatid, was made president of the president under King Darius. Okay, kaya nagselo sa kanya ang mga Chaldeans, mga kapatid, kasi natalo niya lahat ng mga wise men doon, mga kapatid, sa Persia. Babylon and Persia, mga kapatid. So therefore, mga kapatid, yung tatlong wise men, mga kapatid, of the East, ay meron na po silang natutunan, mga kapatid. Meron silang opportunity na matutunan ang mga Old Testament prophecies dahil po yan kay Daniel. Okay? Kasi may impact po si Daniel, may naambag po si Daniel. Sobrang laki ng naambag ni Daniel sa Babylonia at saka sa Persia, mga kapatid. So possible na itong magi, itong three wise men, ay natutunan nila ang patungkol sa propesiya ng lumang tipan doon kay Daniel. Nung panahon ng nabihag sila ng Babylonia, ang mga Hudiyo. Nung panahon na inatake sila ni King Nebuchadnezzar at dinala sila sa Babylonia ang mga Israelita at doon, mga kapatid, kasama si Daniel, nabihag sila. And then nag-aral si Daniel, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos,
kasama na dyan mga kapatid. Kaya nagka-idea ang wise men mga kapatid from Persia, India at Ethiopia mga kapatid patungkol sa bituin. Okay, for example, pakinggan po natin ang Numbers 24 verse 17. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mga bilang 24:17. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking mapagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob, at may isang sitro na lilitaw sa Israel, at sasaktan ang mga sulok ng Moab, at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So yun mga kapatid. Kaya nang makita nila ang bituin na nagmula kay Jacob, handa silang pumunta at sambahin siya na siyang namamahala at hahawak ng setro ng Israel bilang hari ng mga Hudiyo. So anuman ang mga pangyayari, the important thing for us is to realize that they were willing to go, mga kapatid, to follow wherever that special star would lead them. Handa silang magpunta kahit saan pa yan. Kung saan sila nililid ng star, mga kapatid, doon patungo sa Bethlehem. And God has always been faithful, mga kapatid, in leading those who are willing to follow Him. At handa po ang bugtong at buhay na Diyos na mag-lead sa mga taong handang sumunod sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Centuries before, mga kapatid, nilid niya ang children of Israel right after na lumabas sila sa lumabas sila sa Egypt, mga kapatid. Through the wilderness, mga minamahal kong kapatid, nag-provide siya ng pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Ganun po, nililid ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang bayan. Ang mga tao, mga kapatid, na handang magpalid sa bugtong at buhay na Diyos. Ang bugtong at buhay na Diyos ay tapat na ikaw po ay kanyang pangunahan, mga kapatid, kung ikaw ay handang sumunod sa bugtong at buhay na Diyos. Nag-provide siya ng pagkain sa panahon na nagutom ang Israelita na galing sila sa Ehipto, mga kapatid. Nagbigay siya ng maiinom na sila ay nauhaw, at nagbigay siya ng damit, mga kapatid, nang sila ay hubad. And now, He had provided a star, mga kapatid, to lead these wise men to the place where the Christ child lay. Kung saan po, nandoon ang ating Panginoong Hesukristo. Nilid niya itong 3 wise men. So, they worship and gave gifts to our Lord Jesus Christ. Nagpatirapa sila at sinamba nila ang bugtong at buhay na Diyos. Look now, mga kapatid, at Matthew chapter 2 verse 11. Basahin natin ulit in English translation. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 2 verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Bahay na ito, mga kapatid, na hindi ito sasabsaban. So, when they had opened their treasures, they presented unto him gifts. Ito na yung isa-isahin natin at anong simbolo na ginamit ito ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Una is gold, then frankincense, and myrrh. So yet, before any of the gifts were even given, mga kapatid, bago sila nagbigay ng regalo, these men, itong 3 wise men, fell down on their knees. Okay? Sila muna ay nagpatirapa at sumamba sa bugtong at buhay na Diyos. Bago nila ibinigay ang kanilang regalo, mga kapatid, sila muna ay nagpatirapa at lumuhod at sinamba ang ating bugtong at buhay na Diyos. And that's the message, mga kapatid, throughout Scripture. At ito ang mensahe, mga kapatid, sa banal na kasulatan. God doesn't care, mga kapatid, how large your gift is. Hindi po mahalaga sa bugtong at buhay na Diyos kung gaano kalaki o gaano kaliit ang iyong regalo para sa bugtong at buhay na Diyos. All He cares, mga kapatid, is how large your love is for Him.
ang may paki ang bugtong at buhay ng Diyos kung gaano kalaki ang iyong pagmamahal para sa ating bugtong at buhay na Diyos. As you remember, mga kapatid, yung baong babae na nagbigay ng 5 cents sa ating bugtong at buhay ng Diyos, naghandog ng 5 sintabo, mga kapatid. Nagtanong ang bugtong at sino ang nagbigay ng pinakamalaki? Sino ba ang nagbigay? Yung nagbigay ng 5 cents, mga kapatid, yung baong babae. Why? Because hindi pera ang kanyang binigay, kundi puso niya ang kanyang binigay. Yun lang talaga, mga kapatid. Lahat, para sa babae na yun, mga kapatid, yun na ang lahat sa kanya. So, ibinigay niya ang lahat, mga kapatid. So, hindi mahalaga sa bugtong at buhay ng Diyos gaano kaliit o gaano kalaki. Ang mahalaga sa bugtong at buhay ng Diyos, kung gaano mo siya kamahal at kung gaano, mga kapatid, kalaki ang iyong pagmamahal para sa bugtong at buhay ng Diyos. It doesn't matter kung wala kang pera, mga kapatid, tapos hindi ka makapagbigay makapagbigay ka kahit konti lang, mga kapatid. Kung yun lang talaga ang pinaka mga kapatid, binigay mo na yung puso mo, yun na lang talaga. Mga kapatid, mas tatanggapin pa yun ang bugtong at buhay ni Diyos compared sa mga taong nagbigay ng malaki. Tapos right after na nagbigay, nagmurmur na, nagrereklamo na, patalikod, hindi po tinatanggap ng bugtong at buhay na Diyos yan. Kasi God loves a cheerful giver. Ang bugtong at buhay ni Diyos, minamahal niya ang mga taong masayang nagbibigay. Hindi yung puro panay reklamo. So, ang bugtong at buhay na Diyos, that's why God emphasized, mga kapatid, that the wise men worship before they gave their gifts. Okay, nag-worship muna sila, nagpatirapa muna sila sa bugtong at buhay na Diyos, bago nila ibinigay ang kanilang regalo. So, each gift, mga minamahal ko, mga kapatid, the wise men had a special message. Merong sinisimbolo. Alam ko, kanina pa kayo nag-aantay. Binigyan ko lang muna kayo ng background, mga kapatid. Na yung nakikita nating mga pagsasadula na nandoon yung 3 wise men na nagpresent ng regalo sa panahon na isinila ng bugtong at buhay ng Diyos, that's not true. Kasi naabutan ng 3 wise men ang bugtong at buhay ng Diyos sa bahay na. Around 2 years old ang bugtong at buhay ng Diyos because yun nga ang order ni King Herodes, patayin lahat ng bata sa Bethlehem 2 years old below. Kung kakapanganak pa lang kapatid, bakit 2 years old below ang sinabi ni Herodes, right? So, una, mga kapatid, there is symbolism in their gifts. Una, the first item is gold. Gold, mga kapatid, ang bugtong at buhay ni Diyos was prophesied as the coming king in Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So gold, mga kapatid, represents our Lord Jesus Christ, kingship, and His kingdom. So, ang ginto ay nagrepresent ng pagkahari ng ating bugtong at buhay na Diyos at ng kanyang kaharian. So, ang bugtong at buhay na Diyos was described by the prophet Isaiah as a prince having a kingdom. Ang kahariang ito ay isang walang hanggang kaharian, mga minamahal kong mga kapatid. Di ba? Yung sinasabi ng Daniel chapter 2 verse 44, ang bugtong at buhay na Diyos ay in these days, mga kapatid, in the last days, magtatatag ang bugtong at buhay sa kaharian na hindi masisira o matitibag, bagkos itong kaharian pa na ito ay sisira sa lahat sa ibang kaharian. So, eto, mga kapatid, nire-reveal dito that Jesus Christ is Lord of Heaven, the kingdom of heaven. Okay? Sa makatuwid ang pagkakaroon ng kabanalan at pagkaroon ng lahat ng kapangyarihan. He has the power to grant life and take it away.
Matthew chapter 25 verse 31 to 34 and 41. So ang bugtong at buhay na Diyos, meron siyang kapangyarihan para magbigay ng buhay at kumuha ng buhay. And the power to lay down His own life. 1 John chapter 3 verse 16. So that, mga kapatid, we might live by believing in Him. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. So ang bugtong at buhay na Diyos, who was God made flesh. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang bugtong at buhay na Diyos ay banal. Therefore, or thereby, mga kapatid, becoming the perfect and innocent Lamb of God to take away the sins of the world. John chapter 1 verse 29. By dying on the cross to pay the price for our sins. Okay? So ang bugtong at buhay ni Diyos was the king of all kings. Ang bugtong at buhay ni Diyos, ang hari ng mga hari, Diyos ng Diyos, Panginoon ng Panginoon. Revelation chapter 19 verse 16. Having all the power and authority, mga kapatid, and yet He humbled Himself on our behalf. John chapter 13 verse 3 to 5. And He died in order that we might live. Namatay siya, mga kapatid, para tayo ay mabuhay. So, ang ginto, mga kapatid, ang gold, mga kapatid, nagrepresent po ng kingship ng ating bugtong at buhay ni Diyos. Nagrepresent po ang ginto ng kanyang paghahari sa sanlibutan. Mga minamahal kong mga kapatid, yun po ang ibig sabihin ng ginto na dala, isa sa mga dala ng 3 wise men. Nagrepresent ng kanyang kingship, yung paghahari. Sinasabi ko nga, yung bit-bit nilang regalo ay pinapakita po ano ang gagawin ng bugtong at buhay ni Diyos. That's part of the plan of salvation. Na maghahari ang bugtong at buhay ni Diyos. Yan ang gold, mga kapatid, na nirepresent. So now, let's look at the frankincense. Yung incense, mga kapatid. So this was a type of incense, mga kapatid. Alam mo, lahat ng regalo nila puro mahal. At ang mga royalty lang po ang nakaka-afford nito, mga mayayaman. Hindi lang po isang gold bar ang bit-bit, mga kapatid. Hindi lang po isang gold bar ang bit-bit ng 3 wise men. Isang kaban. Hindi lang basta isang kaban. Mga kaban ng kayamanan. Hindi lang po basta isa, mga kapatid, bit-bit nila. Pinasakay nga nila, mga kapatid, nilagay nila sa kanilang kamelyo. Hinila na lang nila ang kanilang kamelyo, mga kapatid. Ganun po, mga kapatid, karami ang bit-bit nila ng mga kayamanan. So number 2, mga kapatid, frankincense. So itong frankincense, mga kapatid, was an odorous resin. Mabango po ito, mga kapatid, na dagta. Imported. Kaya mahal. It's because imported. Galing pang Arabia, mga kapatid. At also, tumutubo lang ito sa Palestine. Okay? So by offering frankincense, mga kapatid, sa pag-offer nila, isa sa mga in-offer nila, yung frankincense, mga kapatid, kinilala ng mga magi na ito, nitong 3 wise men, na ang kanilang binigyan ng frankincense, mga kapatid, ay higit pa sa isang tao na hari. Hindi sila nagregalo, mga kapatid, kasi, alam mo, ganito yan, nagbitbit sila ng gold, mga kapatid, and after that, frankincense. Na kinikilala po ng 3 wise men na ang binigyan nila ay hindi isang tao na hari. Hindi human king, mga kapatid, kundi ito ang bugtong at buhay na Diyos na nagkatawang tao. Alam ng 3 wise men ito, mga kapatid, because of the prophecy of Isaiah. Kaya nga sinasabi ko nga nakakapagbasa ito sila sa Old Testament, mga kapatid. It's because dahil din kay Daniel. Kaya nalalaman nila paano pag-aralan yung between. So, alam nila, mga kapatid, hindi lang basta human king ang kanilang pinunta, kundi hari na mga hari na nagkatawang tao. Ang bugtong at buhay ni Diyos is our great high priest, mga kapatid, who stands in the gap between us and the Father. So, yung frankincense, mga kapatid, ay nagsimbolo sa ating bugtong at buhay ni Diyos na siya ang ating magiging high priest. So, do you remember, mga kapatid?
Yung sinabi ko nga, na ang bugtong at buhay na Diyos, nandoon siya ngayon sa sanktuaryo, sa langit, makalangit na sanktuaryo. At siya ang ating mediator, mga kapatid, siya ang ating abogado ngayon, na every time nagkakasala tayo, ay, instead na noon ang dinadala nila ay tupa, mga kapatid, tapos yung dugo yung winisik doon sa sanktuaryo, ngayon, ang dugo na mismo, ang dugo na mismo ng bugtong at buhay na Diyos. So yung frankincense, mga kapatid, ay nagsimbolo ng pagiging high priest ng ating bugtong at buhay na Diyos. So ang insenso ng magi ay nagsabi ng kabanalan ng bugtong at buhay na Diyos sa pagiging high priest. Mataas na saserdote, mga kapatid. So therefore, this little child, itong batang Kristo, sitting in the lap of his mother, was worshipped as Lord of Lords. Siyang hari na mga hari. So, ang insenso din, mga kapatid, okay? Yung frankincense, mga kapatid, also tells of his sacrifice. Ang insenso din, ang frankincense, mga kapatid, ay nagsasabi din ng pagsakripisyo ng ating bugtong at buhay na Diyos. Since, mga kapatid, yung insenso ay ginagamit sa loob ng temple sacrifice. Alam mo, remember yung nagkwento ako, mga kapatid. Alam mo, remember, mga kapatid, yung hindi pa bumaba ang bugtong at buhay na Diyos, diba sinasabi ko nga, everyday nagdadala ng hayop ang mga Israelita, mga kapatid, para everyday yan, matupa man yan, madab man yan, depende. Kung gaano kayaman, mga kapatid, ang Israelita, Israelita or Hudyo, na magpunta doon sa outer court. Okay? Doon sa sanctuaryo, mga kapatid. Depende na lang. So, example, tupa. Dala sila ng tupa kasi nagkasala sila. Everyday yan. Everyday, mga kapatid, may pumupunta doon. So, i-confess yung kasalanan sa ulo ng tupa, hindi sa pare, And then after that, yung pare, may kutsilyo, gigilitan. Then after that, yung dugo sasahurin at i-sprinkle at iwisik doon sa loob ng sanktuaryo. So, everyday yan, mga kapatid. Imagine kung gaano kabaho yung sanktuaryo, mga kapatid. Imagine gaano kabaho, mga kapatid, yung sanktuaryo dahil araw-araw, nagwiwisik ng dugo ng hayop doon. So, ano ba ang nagpapabango sa loob ng sanktuaryo? Walang iba po kundi ang insenso. Ang insenso po, mga kapatid, ang nagpapabango sa loob ng sanktuaryo. Dahil sa sobrang baho niyan, mga kapatid, dahil sa dugo ng mga hayop na ginigilitan at winiwisik doon. So, and also, mga kapatid, it was one of the ingredients in the perfume of the sanctuary. Isa din ito sa mga ingredients, mga kapatid. Alam mo yung rising smoke, mga kapatid, and sinabi ng Psalm chapter 141 verse 2, ito po daw yung mga prayers of the people ascending to God. So yun din po ang meaning ng insenso. Mga prayer ng saints, mga kapatid. Na mabango sa ating bugtong at buhay na Diyos. So, ginagamit po ang incense, mga kapatid, para sa pagsamba. Symbolizing purity, prayer, and God's pleasure. Kasiyahan ng ating Panginoong Jesucristo. So, notably, in the Old Testament offerings, Leviticus chapter 2, verse 1 to 2, and the sacred incense blend for the tabernacle, Exodus chapter 30, verse 34 to 38. So, kapag sinunog na ito, mga kapatid, yung incense, mga kapatid, ay naglalabas ng mabangong amoy. Kasi sinusunog ito, mga kapatid, yung frankincense. Kaya nga, from the word incense frankincense. So, at sa mga tuwid, mga kapatid, mabango kasi ito. Kaya sinasabi ko, ito ang nagbibigay ng pabango sa loob ng sanktuaryo. Dahil mabaho sa dugo, ang nagpapabango yung insenso. So sa mga tuwid, ang insenso ay nagsimbolo ng banal na pangalan at isang sagisag ng panalangin. Okay? Ano sinabi ng Ephesians chapter 5 verse 2? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Efeso 5:2, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, this is related to frankincense, mga kapatid.
maging samyo ng masarap na amoy. Okay? Ito'y related mga kapatid sa regalo na bitbit, isa sa mga regalo na bitbit ng three wise men. So, ang Isaiah chapter 53 verse 5 to 7 mga kapatid, nag-contain po ito, naglalaman po ito ng prophecy patungkol sa ating bugtong at buhay na Diyos. Isaiah chapter 53 verse 5 to 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayunman nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayunmay, hindi niya binuka ang kanyang bibig. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, kaya nagsisimbolo, mga kapatid, yung mga tupa na pinapatay, nagsisimbolo, nag-foreshadow sa ating bugtong at buhay na Diyos. Kasi ang mga tupa, mga kapatid, tahimik lang yan. Hindi yan kagaya ng kambing na panay reklamo. Ang kambing kasi, mga kapatid, kahit ikaw nagmamayari, susungagin ka talaga. Pero yung tupa, mga kapatid, sinabi ni Isaiah, kahit ginugupitan na yan, kasi ginugupitan talaga nila ang tupa, ay pipi, mga kapatid, hindi nagsasalita. Gayon din, mga kapatid, ang ating bugtong at buhay na Diyos, nung panahon, mga kapatid, na siya ay ipinako sa kalbaryo ng krus. Lahat ay ginawa sa Kanya, lahat ng mga kasamaan, mga parusa, mga kapatid, tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Siya po, mga kapatid, ang nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa ating lahat. So, ang bugtong at buhay na Diyos became the sacrificial lamb to be slain and sacrificed on our behalf para sa atin and for our sins, mga minamahal ko, mga kapatid. So, nangyari po ito as He died on the cross nung panahon na siya ay ipinako sa kalbaryo ng cross. So, ang our Lord Jesus Christ's willingness to lay down His own life, mga kapatid, arose unto God a sweet smelling incense. Sinasabi ko nga kanina sa Ephesians chapter 5 verse 2, nahain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Mabango sa ating bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal kong kapatid. And remember, the frankincense, mga kapatid, represents our Lord Jesus Christ's sacrifice of His own life. So, pagsakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos. So, ano yung ginto kanina? Nag-represent ng kingship, paghahari at ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ano yung frankincense, mga kapatid? Nag-represent ng pagsakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng cross para sa ating kasalanan. So, as you see, nakikita na natin, mga kapatid, na hindi lang basta regalo yung present ng three wise men, kundi yun ay nagpapakita, mga kapatid, ano ang mangyayari at ano ang gagawin ng bugtong at buhay na Diyos dito sa sanlibutan. And now, let's go, mga kapatid, sa number 3. Okay, sa mira na naman tayo, mga kapatid. Sa myrrh. So in the Bible, mga kapatid, ang mira is a precious aromatic resin na ginagamit din siya sa perfume, sa insenso, sa medisina, notably, mga kapatid, sa pag-imbalsamo. Ginagamit po kasi spice po itong mira, mga kapatid. At nagsimbolo ng royalty, worship. Nagforsado sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating bugtong at buhay na Diyos. Alam mo yung mira, mga kapatid, ito ang gam o malapot na puting likido na umaagos mula sa isang puno na kahawig ng akasya, na matatagpuan lang po natin yung mira sa Africa at Arabia. Wala po yan dito sa atin, mga kapatid, sa ancient times. But now, I guess generic na itong mira ngayon. So, ang mira, mga kapatid, was sometimes offered to prisoners being executed on the cross. Alam mo, ino-offered yung mira, mga kapatid,
Pag once ipapako na yung tao doon sa cross, sa Roma. Okay, and in Mark chapter 15 verse 23, inoffer din po ito sa ating bugtong at buhay na Diyos. Nung panahon na ipako ng ating bugtong at buhay na Diyos, though mga kapatid, He did not partake of it. Hindi siya nakibahagi mga kapatid sa mira na inoffer sa Kanya. Okay, therefore, ang mira po mga kapatid, nagsimbolo po siya sa crucifixion ng ating bugtong at buhay na Diyos, that our Lord Jesus Christ would endure on our behalf. Na dadanasin ang ating bugtong at buhay na Diyos, titiisin ang bugtong at buhay na Diyos para sa atin. So yung mira nagsimbolo ng crucifixion, pagpapako ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng cross. Kasi yung mira mga kapatid, ginagamit po siya para sa pag-imbalsama ng patay at malapit ng mamatay. Remember si Maria Magdalena? Si Maria Magdalena, mga kapatid, na binuhos niya yung perfume sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos at si Judas nag-react. Sayang naman, kasi sobrang mahal ng perfume na yun. Isang taon na rin yun nakita, mga kapatid. Binili ni Maria Magdalena because she was grateful. In gratitude and love sa pagpasalamat niya sa bugtong at buhay na Diyos at tinalikuran na siya ng lahat. Bagkos ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, hindi siya iniwan. Diba? Gusto na siyang batuhin, gusto na siyang patayin ng mga Pariseo at mga kritiko ng bugtong at buhay na Diyos, pero ang bugtong at buhay na Diyos, hindi siya iniwan. Binigyan siya ng pagkakataon. So, pasasalamat ni Maria Magdalena, binuhusan niya ng perfume ang ating bugtong at buhay na Diyos as preparation sa pagpapako ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang myrrh, mga kapatid, bakit ginagamit siya sa pag-imbalsama? Because antibacterial ito, mga kapatid. Nakakapatay po ito ng mga bacteria and microbes, which is, mga minamahal ko mga kapatid, crucial for slowing the natural decay of the body. Very crucial mga kapatid. Kaya nilalagyan ng spice. Itong mira ay spice po ito mga kapatid. Okay? Nilalagay ito sa katawan para mas tumatagal yung pag-decay ng patay na katawan ng tao. Okay? So in Mark chapter 15 verse 43, mababasa po natin that Joseph of Arimathea ay nag-ask po siya, kinausap po niya si Poncio Pilato para sa katawan ng ating bugtong at buhay na Diyos. Then sa Mark chapter 15 verse 46, mababasa po natin. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mark chapter 15 verse 46. At binili niya ang isang kayong lino, at pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato. At iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Tingnan mo na yung isinilang ang bugtong at buhay na Diyos, binalot siya. Nung namatay ang bugtong at buhay na Diyos, binalot din siya. You see, mga kapatid, the pattern? So, si Joseph, mga kapatid, nag-request siya kay Poncio Pilato. Sino ba si Joseph of Arimathea? Si Joseph of Arimathea, mga kapatid, was a wealthy, respected Jewish leader. Okay? Member ng Sanhedrin. Secret follower ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi nga, mga kapatid, para iwas issue. Okay? May mga secret follower, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos. Lalo na sa mga Pariseo. So, ang nangyari, mga kapatid, he boldly asked Pilate. Okay? Nag-ask siya kay Poncio Pilate, mga kapatid. Nag-ask siya kay Pontius Pilate, mga kapatid, para sa katawan ng ating bugtong at buhay na Diyos. Very risky ito, mga kapatid, na ginawa ni Joseph of Arimathea. Kasi pag nalaman ito ng Sanhedrin, pero sa nakita ko, wala na siyang pakialam. Bilang pasasalamat niya sa bugtong at buhay, kasi may mga teaching ang Pharisees. May mga teaching ang bugtong at buhay Diyos na wala sa Pariseo, mga kapatid. So, ang ginawa niya, nagbigay siya ng burial, alibing sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Inilibing niya ang bugtong at buhay na Diyos sa libingan ng mga mayayaman. So, pinulfill lang niya ang nakasulat sa prophecy sa Isaiah chapter 53 verse 9. Kasama po niya si Nicodemo, mga kapatid. Si Nicodemo naman ay nagbitbit ng spice, mga kapatid. Si Nicodemo, kung mabasa mo ang John chapter 3, siya yung nagpunta sa gabi ng bugtong at buhay na Diyos para magtanong paano makapasok sa kaharian. So, naging secret followers ng bugtong at buhay na Diyos at tumulong sila
nung panahon ng bugtong at buhay ni Diyos ay pinako sa Kalbaryo ng cross. After that, kinuha nila, mga kapatid, si Jose ng Arimatea, ay inilibing niya ang bugtong at buhay ni Diyos doon sa libingan ng mga mayayaman. Okay? So in the next chapter, in Mark chapter 61, verse 1 states, mga kapatid, Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mark chapter 16 verse 1. Now when the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices, that they might come and anoint him. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. so among these spices, mga kapatid, was myrrh. Kasama dito sa spice na dala nila Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome, mga kapatid, ay mira. So ang mira, mga kapatid, ay nagsasabi tungkol sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo, kanyang kamatayan at kanyang libing. So, it is important for us to realize, mga minamahal ko, mga kapatid, that ang bugtong at buhay ni Diyos didn't just die and remain buried. Hindi lang po siya basta namatay at doon nilibing hanggang ngayon. Wala po, mga kapatid. So, ang bugtong at buhay ni Diyos was more than some ordinary prophet. Hindi lang siya basta ordinaryo kasi siya po ang Diyos sa mga Diyos. Okay? He was, and is, and always be. Okay? Sabi nga ng bugtong at buhay, siyang Alpha and Omega. Okay? He was, mga kapatid, and is, and always be a prophet, priest, and king. Okay? If he had just remained in the ground, kung nanatili po sa lupa o sa libingan ang bugtong at buhay na Diyos, so, that would not have proven anything except defeat. Kung hindi siya muling nabuhay, ibig sabihin natalo po ang bugtong at buhay na Diyos ni Satanas. Kung hindi nabuhay ang bugtong at buhay na Diyos. So, ang banal na kasulatan, nagbigay po siya ng magandang balita that our Lord Jesus Christ rose from the grave. Mark chapter 16 verse 6. So, nung pagpapako niya doon sa Kalbaryo ng cross, sinabi niya, it is done. It is done. Yung kaharian na nawala doon sa panahon ni ninakaw ni Satanas sa panahon ni Adan at ni Eva, kasi pumasok yung kasalanan at yung katwiran ay nabawi na ng bugtong at buhay na Diyos. But, mga kapatid, nagtagumpay siya sa na-overcome niya, mga kapatid, ang kamatayan at kasalanan, mga kapatid, sa pamamagitan po ng kanyang muling pagkabuhay. Because the wages of sin and the gift of God, but the gift of God is eternal life. Romans chapter 6 verse 23. So, kailangang mabuhay muli ang bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko, mga kapatid, para matagumpayan ang kamatayan na yun ang penalty ng kasalanan, kamatayan, mga minamahal ko, mga kapatid, at mapagtagumpayan ang kasalanan. And we will be too, mga kapatid, if we will just believe in Him and confess Him as Lord. Romans chapter 10 verse 9 to 10. Remember, mga kapatid, remember na ang mira ay nagrepresenta po ng kamatayan and burial. Ang mira po, mga kapatid, ay nagrepresenta po, mga minamahal ko, mga kapatid, ng kumakatawan sa kamatayan at paglilibing ng ating bugtong at buhay na Diyos. You see? So nakita ninyo that hindi ordinaryo lang na nagbigay sila ng mamahaling mga regalo, kaban ng kayamanan ng three wise men, kundi, mga kapatid, sinisimbolo ito ng gagawin ng ating bugtong at buhay na Diyos. The plan of salvation. Okay? Right after, mga kapatid, around 2 years ang ating bugtong at buhay na Diyos, nagdala yung Magi, yung three wise men, ng mga kaban ng kayamanan. Diba? Nakita nyo? Simula pa lang, mga kapatid, pinakita na ng bugtong at buhay na Diyos. Gold, kumakatawan sa paghahari ng bugtong at buhay ni Diyos. So sinabi niya, it is done. It is done. It means, ang kingdom na nawala, mga kapatid, ang kaharian at ang katwiran na nawala doon sa panahon ng Garden of Eden because of sin, ay nabawi na ng bugtong at buhay ni Diyos. At ang kaharian, mga kapatid, dito sa sanlibutan ay nabawi na ng bugtong at buhay na Diyos. So gold represents kingship. Paghahari ng bugtong at buhay ng Diyos. How about frankincense? Frankincense, mga kapatid, nagre-represent ng... Ano yung frankincense, mga kapatid? Anong nire-represent niya? Nagre-represent po siya ng pagsakripisyo
ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang buhay. Okay, ang damira mga kapatid, nagrepresenta ng, anong nirepresent ng mira? Kumakatawan sa kamatayan at paglilibing ng ating bugtong at buhay na Diyos. So, hindi lang po ordinaryo ito na mga regalo na bitbit ng three wise men mga kapatid. Now, that we have viewed the gifts of the Magi, I want to point out what an encounter with the Savior will do on a personal level. Okay, first of all, we learn mga kapatid that earlier the Magi stood in the presence of our Lord Jesus Christ. Diba? Nandun sila sa presensya ng bugtong at buhay na Diyos. Ang sinabi nga kanina, they fell down and worship Him. So, alam mo, whenever mga kapatid, we come to realize our sinfulness and His sinlessness, yung pagiging banal at perpekto ng bugtong at buhay na Diyos, then we too, mga kapatid, will fall before Him in worship. Alam mo, kung ma-realize mo lang kung gaano ka makasalanan at yung bugtong at buhay na Diyos, gaano ka perpekto at gaano ka banal, mga kapatid, kahit ikaw mismo, mga kapatid, mapapaluhod ka talaga at sasambahin ang bugtong at buhay na Diyos. At ito ang ginawa, mga kapatid, ng three wise men. Ha? As in the presentation of the gold, mga kapatid, we will come to realize na ang bugtong at buhay na Diyos ay banal at matuwid. Ha? Isang banal at matuwid na hari, and we will cry out as Isaiah. Isaiah chapter 6 verse 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Who is me? For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Makita mo yung glory ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, masasabi mo na you are not worthy. You are not deserving, mga kapatid. Gaya ni Isaiah, mga kapatid, na pagsabi niya. And the same with Apostle Paul. Nakita niya yung kaluluthian ng bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, he was the chief sinner of all the sinners, mga kapatid. Siya ang pangulo sa lahat ng mga makasalanan. The more you read about the Word of God, the more you realize, mga kapatid, how sinful you are. Ganun po, mga kapatid, pag nakita mo yung kalulatian ng bugtong at buhay na Diyos, mas doon mo marirealize, mga kapatid, kung gaano ka kakasalanan. Kung makita mo, mga kapatid, kung gaano ka banal ang bugtong at buhay na Diyos at kaperpekto nga ang bugtong at buhay na Diyos na hari ng mga hari, and then doon mo marirealize, mga kapatid, that you are not deserving, mga kapatid, at mapapaluhod ka talaga, at mapapaiyak ka talaga, at masasabi mo, who is me? So, as in the presentation of the frankincense, mga kapatid, we will recognize na yung great sacrifice po ng ating bugtong at buhay na Diyos, which was made when He laid down His life on the cross. And we then, mga kapatid, must reciprocate by offering our lives as a sacrifice unto Christ. Anong reciprocate? Ito yung return natin. Anong gagawin natin pabalik? Romans chapter 12 verse 1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Roma 12:1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, we must reciprocate, mga kapatid. Okay, yun po ang frankincense, mga kapatid. Okay? Kung kanina sa ginto, mga kapatid, if you realize kung gaano ka banal ang bugtong at buhay na Diyos, kung gaano ka sinless ang bugtong at buhay na Diyos, then, katulad ni Isaiah na sabihin mo, hindi ka karapat-dapat, you are not deserving. Okay? Hindi ka karapat-dapat, mga kapatid. The more you read about the Word of God, mga kapatid, magbabago ang pananaw mo sa iyong buhay. Hindi ka na mag-judge o maghuhusga sa iyong kapwa. The same with Apostle Paul, mga kapatid. Tandaan mo yan. So, as in the presentation of the mirror, mga kapatid, we will come to realize that our Lord Jesus Christ was prepared for burial
and placed in the tomb, that our sins were buried with Him. Nasama na po yun sa panahon na tayo po ay binautismuhan, mga kapatid, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa panahon na nilublubot tayo, mga kapatid, sa tubig, ay kasama po natin ang bugtong at buhay na Diyos, so nga namatay ang bugtong at buhay na Diyos, at ng pagkaaho natin, mga kapatid, bagong pagkatao na tayo sa ating bugtong at buhay na Diyos. Okay? Always remember, mga kapatid, na ang pagsunod natin sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, it's not about on the outward appearance. It's all about on the inside. It's all about on the inside. Nakasunod ka nga ng 10 utos, mga kapatid, pero lakas mo naman manghusga sa iyong kapwa, then you violate the perfect law of love ng ating bugtong at buhay na Diyos. Love your neighbor as you love yourself. Okay? Always remember, hindi po panlabas ang tinitingnan ng bugtong at buhay na Diyos, kundi sa ating mga puso, mga minamahal kong mga kapatid. Kasi kung panlabas, mga kapatid, perpekto na ang Pariseo sa pagsunod. Pero, anong kulang sa kanila? Pag-ibig sa kapwa. Okay? So, mga kapatid, we must crucify our flesh by making sure that our sinful desires remain buried. Romans chapter 6 verse 2 to 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Romans chapter 6 verse 2 to 4. Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan na sa kanyang kamatayan? Tayo'y nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, mga minamahal ko, mga kapatid, tayo inilibing, mga kapatid, sa panahon ng banal na bautismo. Pagkaahon mo sa tubig, mga kapatid, bagong pagkatao ka na sa bugtong at buhay na Diyos. Okay, alam mo yung pagbabago, it's a step-by-step process. Okay, hindi naman ganun kadali na ano ka ngayon, nagsisigarilyo ka, kaya nabukasan, hindi na. Okay, mga kapatid, Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, ang nagpapabago sa tao ay ang banal na espiritu. Naglagay siya ng banal ng espiritu sa bawat isa sa atin para masunod ang kanyang kautusan. Hindi po ikaw, hindi po sarili mong lakas na nagiging legalista ka. Nagiging legalista ka na sunod talaga ganito. Alam mo, mga kapatid, ang tao talaga, okay? Ang tao talaga, mga kapatid, hindi dinesign na maging perpekto. Look at your body. Hindi pantay ang iyong katawan. Okay? Because the only perfect, mga kapatid, at walang kasalanan ay ang bugtong at buhay na Diyos. And because of Christ's righteousness, iyon po ang isusuot sa bawat isa sa atin. Always remember that, mga minamahal kong kapatid, para hindi po tayo magmalaki sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Na, o Panginoon, nasunod ko na yung kautusan, ha? Hindi po ganun, mga kapatid, ha? Dahil sa Espiritu na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos sa bawat isa sa atin, kaya nasusunod mo ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, hindi sa iyong sariling sikap. Okay? So, Matthew chapter 2 verse 12, mga kapatid, tells us what an encounter with the Savior will do for us. Okay, we read that na they departed for their own country another way. Hindi na sila bumalik sa dati nilang dinaanan. So, they left, mga kapatid, a different way than how they came. And we too, mga kapatid, should live a different way, forever change by our experience. As the Magi, mga kapatid, presented the great treasure to our Lord Jesus Christ, we have discovered a great treasure in God's words that is promised to all who believe in Him as Lord and Savior. It is a free gift. Madidiscover natin, mga kapatid, ay yung treasure ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. So, as I want to encourage you to reach out and receive the gift you could ever be given, the treasure of salvation and eternal life in God's kingdom. So always remember that gold symbolizes
kingship, ang paghahari po ng ating bugtong at buhay na Diyos. The frankincense, mga kapatid, ay ito po yung pagsakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos nasa kanyang sariling katawan, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang mamahaling dugo doon sa kalbaryo ng cross. And myrrh, mga kapatid, ito po yung nagsisimbolo o kumakatawan, mga kapatid, sa kamatayan at paglibing ng ating bugtong at buhay na Diyos. As you see, nagpresent po ang three wise men. Nagpresent po sila ng regalo, mga kapatid, na mangyayari, na yun ang part ng gagawin ng bugtong at buhay ni Diyos, the plan of salvation, at hindi bastang regalo lang iyon. Very expensive, mga kapatid, and very rare, mga kapatid. Royalty lang ang nakaka-afford sa pagbibigay ng regalo na yun. Tayo, mga kapatid, pag tayo ba ay haharap sa hari ng mga hari, mga kapatid, ano bang may offer natin sa bugtong at buhay ng Diyos? Wala, kundi ang ating karumihan. Di ba? Wala tayong may offer sa bugtong at buhay ng Diyos maliban sa ating karumihan. Di ba? Isaiah chapter 64, mga kapatid. Na ang ating sariling katwiran ay basahan lamang po sa harapan ng bugtong at buhay ng Diyos. Alam mo, hindi po mahalaga sa bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid. Hindi mahalaga sa bugtong at buhay ng Diyos kung gaano kalaki, gaano kaliit, mga kapatid, ang ibibigay sa bugtong at buhay ng Diyos. Anong nagmatter sa Kanya? Maligaya ka bang nagbibigay sa Kanya? Alam mo, sometimes masasabi natin, parang may utang na loob pa sa atin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, pag nagbibigay tayo ng ikapu at handog sa bugtong at buhay na Diyos, para tuloy nagkautang pa ang bugtong at buhay na Diyos sa bawat isa sa atin. O bugtong at buhay na Diyos, nagbigay ako sa iyo. You are required to bless me. And ina-expect natin lagi na pagpapala, yung pagpapala na pera, puro pera. Alam mo, there's nothing wrong na gusto natin ng pera sa buhay. Kailangan naman talaga nating mabuhay gamit din ang pera, mga kapatid. But, pwede ba na you should be grateful with your life now? Magpasalamat ka, nakakahinga ka ng libre. Magpasalamat ka na sa mabuting katawan ang iyong pamilya. Magpasalamat ka na lagi kang ligtas at pinoprotektahan ng bugtong at buhay ng Diyos. Every time lumalabas ka ng bahay, nakakauwi ka ng bahay, nakakasama mo ang iyong pamilya. Okay, you should be grateful, mga kapatid. Kasi ang basihan kasi ng mga tao, mga kapatid, puro na lang tayo pera. Alam mo, kapatid, sobrang dami. Alam mo, may-ari ng Apple, mga kapatid, na si Steve Jobs. Napakayaman. Pero nung nagka-cancer siya, may nagawa ba ang pera ni Steve Jobs sa kanya? Wala. Diba? Ang tao kasi, mga kapatid, nagpapasalamat lang. Ang taong hindi makontento, kahit bigyan mo yan ng ilang milyon, kulang pa rin. Look, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos nga nagkatawang tao sa sabsaban. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Pag sa atin, konting tapon lang na mga problema sa buhay natin, then mahilig tayong mag-complain. Ngayon, ano kaya ang maipresent natin, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos? Kasi three wise men, mga kapatid, present nila sa bugtong at buhay na Diyos, kaban ng mga kayamanan. Ginto, hindi basta-basta. Frankincense, mga kapatid, na very rare lang mahanap. Mira, mga kapatid, very expensive na pang royalty lang makaka-afford. Tayo, mga kapatid, ano ba ang kaya nating ibigay sa bugtong at buhay na Diyos? As I remember ba yung kanta ni Pastor Lahi na narito ang alay ko, yung sinabi ko kagabi?
Na hindi tayo basta makasabi na haharap tayo sa bugtong at buhay na Diyos na wala man lang tayong bitbitin, mga kapatid. Alam mo, ito ang ibig sabihin ng regalo ng pantas, mga kapatid, na nagsimbolo sa kung ano ang gagawin ng bugtong at buhay na Diyos. And always remember, mga minamahal ko, mga kapatid, it doesn't matter sa ating bugtong at buhay na Diyos. Well, hindi po mahalaga sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, kahit milyones yung ibigay mo sa Kanya. Ang nagmatter sa Kanya, kahit 5 cents lang yan, mga kapatid, ang nagmatter sa Kanya, kung gaano kalaki ang iyong pagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos. Faith without work is dead. Diba? Paano ba natin mapapakita ang pagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos? If you love me, keep my commandments. John chapter 14, verse 15. Alam mo, mga kapatid, ito yung nangyari, mga kapatid. Lahat ng sakripisyo ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. And time is ticking closer and closer and closer and closer to the end times. Ang ma-offer natin, yung basahan natin na katwiran. So ngayon, mga kapatid, in-encourage ko kayo. Reach out at tanggapin ninyo ang regalo ng bugtong at buhay ni Diyos. This is the treasure of salvation. An eternal life, ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng bugtong at buhay ni Diyos. Wala man tayo ma-trade sa bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid. Maliban sa ating pagka marumi. Kaya ngayon, mga kapatid, sana magbago po ang pananaw sa ating buhay. Sa tulong po ng banal na Espiritu. Na ang pagpapala po, mga kapatid, it's not about all money. Ang pagpapala ng bugtong at buhay niyo hindi lang po patungkol lahat sa pera. Nagigising ka kinaumagahan, that is a blessing, mga kapatid. Nakakain ka 3 times a day, that is a blessing, mga kapatid. Kasama mo ang iyong pamilya, that is a blessing, mga kapatid. Nakakahinga ka ng walang oxygen na nilalagay sa iyong ilong, that is a blessing, mga kapatid. Nasa mabuting katawan ang iyong mga anak, that is a blessing, mga kapatid. Ang daming pagpapala ng bugtong at buhay na Diyos. Kung bibilangin mo natin, hindi mo mabilang. Alam mo, let's change our perspective, mga kapatid, regarding the blessings of God. Okay, baguhin natin yung pananaw natin sa buhay, mga kapatid, na pagpapala ng pag-uusapan, pera? May perang darating? Magpasalamat palagi, araw-araw, every day. Oras-oras, mga minamahal kong kapatid. Alam mo, marami ang namamatay sa daan na nasagasaan lang. Marami ang lumalabas, mga kapatid, na binabangga lang kahit wala namang ginagawa. Marami ang hindi nagigising kinaumagahan, inaatake na. Alam mo, dapat maging grateful tayo sa maliliit na bagay. Huwag panay reklamo, huwag panay complain, mga kapatid. Huwag panay puro reklamo.
Ang bugtong at buhay na Diyos, dapat sabihin niya, deserve ko sana mabuhay sa hari na, sa kaharian, na makakain ko lahat ng gusto ko. Kasi hari siya ng mga hari. Supposedly, ganun ang gawin ng bugtong at buhay na Diyos, pero hindi nag-complain ng bugtong at buhay na Diyos. Hanggang sa kaduluduluhan ng buhay ng bugtong at buhay na Diyos, he never complained. Bagkus, dinalangin pa niya mga taong nag-api sa kanya. Pwede mga kapatid? Kaya ba natin gawin yan? Nasa maliit na bagay, magpasalamat tayo. Wag puro complain. Okay? Kasi minamaliit mo yung bugtong at buhay na Diyos niyan eh. Alam mo, pag panay complain tayo, pag panay reklamo tayo sa buhay-buhay, mga kapatid, minamaliit mo kung ano ang kayang gawin ng bugtong at buhay na Diyos sa iyong buhay. Minamaliit mo na kayang baguhin ang bugtong at buhay sa ang takbo ng iyong buhay. Kasi puro ka reklamo. Puro ka na lang reklamo, mga kapatid. Pwede mga kapatid, tonight, manalangin ka sa bugtong at buhay na Diyos at magpasalamat ka sa loob ng 6 na araw. Nakalabas ka ng bahay, nakauwi ka ng safe, nakapagtrabaho ka, nakauwi ka ng safe, nakatulog ka, nagising ka. Hindi mo mga kapatid, tonight, until tomorrow, araw ng Sabat, pwede kapatid na wag mo na tayong humingi sa bugtong at buhay na Diyos. Pwede mo lang muna, magpasalamat muna tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Pwede na hindi muna tayo hingi sa Kanya anong gusto natin, pera, ulam, pagkain. Pwede tonight and tomorrow, pasalamatan lang natin ang bugtong at buhay. Puro lang tayo pasasalamat. Wag mo na hingi. Give time mga kapatid na magpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. Especially sa buhay na Kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ito po yung mensahe natin ngayong gabi, mga minamahal ko, mga kapatid, na pinadala ng bugtong at buhay na Diyos. And I know na paggabi na at nag-prepare kayo para sa Sabat tomorrow, God willing. Natagahan po ninyo mga minamahal ko, mga kapatid. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus chapter 20 verse 8. Hindi po sinabi dyan, remember the Sabbath time to keep it holy. Hindi po oras ang pinag-uusapan, kundi araw. Okay? Dapat agahan natin sa simbahan. Kahit alam mo, once a week, mga kapatid, minsan-minsan lang tayong nag-spend time sa ating bugtong at buhay na Diyos. Minsan wala pa yung presensya natin dyan sa simbahan. Presensya natin nandoon pa sa kung ano yung mga iniwan natin ng mga iniwan natin doon sa bahay. Pwede ba mga kapatid? Bigay nyo yung time nyo sa bugtong at buhay na Diyos. And tonight and tomorrow, wag po muna tayong humingi. Pasalamat lang po muna tayo sa bugtong at buhay na Diyos. After all, mga kapatid, marami tayong pwede ipasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. Sobrang dami. Alam mo, kulang yung isang araw sa pagpapasalamat para sa bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Pais ko isang pinakamakapang yarihan sa lahat, mga minamahal ko, mga kapatid. So, batiin ko muna, mga kapatid. Si Sir Irma Hinita, amen po. Si Sir Myrna Ilorde, amen. Maraming salamat sa panonood, si Sir Myrna Ilorde. Bravo, Bonifacio, Brother Bravo. Sabi niya, Happy Sabat kapag laom, Happy Sabat kapag laom. Welcome sa Pastor Lahi Live. Sister Elena Neri, amen. So, Sister Elizabeth Camonias Peralta, magandang gabi, welcome sa Pastor Lahi Live. Pastor Joseph Fabregas Fonte, amen. To God be all the glory. Commander Atsa, amen. Sister Dulce Dakasin, Happy Sabat po sa lahat
na mga bugtong na anak. Shalom Aleichem po. Aleichem Shalom. Sister Dulce, the cousin. Sister Let Libong Fasil, magandang gabi. Commander Atsa, to Christ be the highest glory and honor. Elder Ernie Tenasas, happy Sabbath day po sa lahat. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom, Elder Ernie. Kasama yung buong pamilya. Mother Bing, Mother Bing Nieves Bara, happy Sabbath to all. Happy Sabbath, Mother Bing. Kasama ni Elder Munding, ni Coco, ni Pogs, at ni Bukang Liwayway sa inyong butihing ama, Mother Bing, at sa inyong lahat dyan sa Mauyon. Sister Milona Mansha Kaling Ido, magandang gabi, Sister Deborah. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Lady Gian Lastimosa Dabalos, amen. Okay, Warais Jinjin. Mayang gabi po, Sister Cherry. Mayang gabi diha kaninyong tanan, Warais family sa Lagindingan. Brother Johnny Baco, mayang gabi, Sister Cherry Deborah. Og mga naglantaw sa live ngayong gabi. Tanan, ang Shalom Aleichem kaninyo. Aleichem Shalom, Brother Johnny Baco. Pastor Jason De Leon. Good evening po, mahal naming Sister Deborah. Dito kami sa Liyo. Marami kami ngayon nandito na mga kapatiran. Purihin ang mugdong at buhay na Diyos, Pastor Jason De Leon. Kasi bukas po mga kapatid, anniversary po ng Liyo, El Nido, Palawan. Na pinangunahan ng ating mahal na 5th Division Pastor, Pastor Nestor Manga, kasama ng kanyang naina, Sister Fe Manga, kasama nila Pastor Jason Jan. At sa buong puwersa ng punang, kay Elder Rumbay Nablia, at sa lahat po nang nandyan ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat at happy Sabbath. Sayang hindi kami nakapunta, but kahit malayo man kami dyan, ay nandito kayo sa aming mga puso, mga minamahal na mga kapatid. Nanay Francine Pondias, isa mapagpalang gabi po, mahal na Sister Deborah Israel. Magandang gabi, Nanay Francine, and I miss you. Na-miss ko ng pinakbet mo at yung sandbar dyan sa Anilawan. Sister Nelly Alabastro, happy Sabbath po, mahal naming Sister Deborah Israel, sa lahat ng nanonood ng Pastor Lahi Live. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Love you all and we love you too. Sister Nelly Alabastro. Okay, Ma'am Glenda Cordova, ang ating bayaning guro dyan sa Pagadian. Magandang gabi po, Ma'am Glenda. Okay, Sister Jennifer Mahava Fahutrao. Amen. OFW, magandang gabi po, Sister Cherry. Sister Micaela Grace Balaga, kay buti po talaga ng bugtong at buhay ni Diyos sa atin. Kahit hindi tayo palaging faithful sa Kanya, but He is always faithful sa atin. Kahit maraming beses natin siyang nasaktan at nabigo, mahal pa rin niya tayo. Salamat po sa mga mensahe gabi-gabi, Sister Deborah. Dalay ko ng bugtong ang buhay ng Diyos. Amen. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sister Micaela Grace Balagang, ating abante igsuon. Mga kaabante. Nag-upgrade na si Sister Micaela ngayon. Hindi na mga kapatid, kundi mga kaabante na. Brother G-Boy Cabos. See you tomorrow, Brother G-Boy. God willing. Hindi ka pa ba nakaalis, Brother G-Boy? Sabi niya dito, daghang salamat, mahal na Deborah Israel. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom, Brother G-Boy. Sister Irma Hinita, happy Sabbath po sa lahat. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Sister Irma Hinita. Nanay Yoli Fonte, amen po. Sister Ninita Bation, happy Sabbath po sa lahat at sa inyo po, Sister Deborah Israel. At higit sa lahat sa ating bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Okay, happy Sabbath po sa lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panunood ngayong gabi. Elder Ellie Gulles, see you soon. God willing, mag-contact lang po kayo kay Sister Michelle. Patungkol sa pagpunta ninyo dito, God willing, sa event. This January 3. Okay, God willing, sa ating Thanksgiving Day. At the same time, kaarawan din po ng ating mahal at galang na Pastor Lahi, mga minamahal ko mga kapatid. Okay, Thanksgiving Day po natin yan. Araw ng pasasalamat
sa bugtong at buhay ni Diyos sa buong taon na tayo ay kanyang sinamahan, pinotektahan, at sinamahan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lakad po natin, mga minamahal kong kapatid. Okay mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Sana'y naintindihan po natin ang mensahe sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos na kanyang pinadala dito sa inyong maliit na lingkod regarding po sa dala po na regalo ng 3 wise men mga kapatid. At huwag kayong maniwala dyan mga kapatid na nakapunta doon ng 3 magi mga kapatid, yung wise men, sa panahon na isinilang ang bugtong at buhay ni Diyos. Hindi po mga kapatid, umabot pa hanggang 2 years old. Nag-imbak pa kasi, nag-prepare pa sila, nag-imbak pa sila ng kaban ng kayamanan bago sila nagpunta sa hari ng mga hari mga kapatid, which is ang ating bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. So maraming salamat. Once again, happy Sabbath sa ating lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Happy Sabbath sa lahat. Sabi ni Pastor Joseph Fonte, thank you very much for the powerful and meaningful message. Sabi di man, basta-basta, Pastor Joseph? Duda mapuntaan eh, Pastor Joseph? Pastor Joseph Fonte from Lipa, Batangas. To God be all the glory. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Pastor Joseph, and kasama ng iyong mahal sa buhay, si Sister Adela Fonte. Magandang gabi sa inyong lahat dyan at sa iyong buong pamilya. Okay, Sister Irma Hinita, nakahabol pa. Salamat po sa mensahe ngayong gabi po, Sister Deborah Israel Lahi. At nalaman ko ang ibig sabihin ng mensahe ngayong gabi. Gabi-gabi po ay busog ako lagi ng mensahe mo, mahal na Sister Deborah Israel Lahi. Shalom Alikim. Alikim Shalom, Sister Irma Hinita. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. And tomorrow mga kapatid, around 10 a.m., tayo po ay magla-live sa Pastor Lahi Live kasi nandito lang naman ako sa Fuentes ngayon, dito sa Iligan. At tomorrow, God willing, magla-live po tayo. Ang hindi makapagpunta ng simbahan, then pwede po kayong manood sa ating live stream mga kapatid dito sa Pastor Lahi na page. Okay, so maraming salamat. Sabi ni Pastor Joseph, happy Sabbath. Shalom Alikim, Alikim Shalom. So manalangin bago matulog at di naman kalabisan mga kapatid. Ipanalangin din po ninyo ito yung maliit na lingkod ang ating mga mahal na mga pastor at ilder sa kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos. Ipanalangin ang ating mga kapatiran na tayo po ay mag-encourage bawat isa ngayon dahil we are living ticking closer and closer mga kapatid sa end times. Okay? Pakunti na lang ang panahon. O mag-pray tayo with each other mga kapatid na umabot may yung shaking time. Umabot man ang daming problema sa ating buhay, surrender it all to God, mga kapatid, and God will help you, mga kapatid, and He will never leave you nor forsake you. Then that's His promise, mga minamahal ko, mga kapatid. So, Nanay Esther Tinasas, magandang gabi po, Nanay Esther. Happy Sabbath po sa inyo lahat dyan sa Undoy Ibahay. So, mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan at ang lahat po ng karangalan ay binabalik ko po lahat yan sa bugtong at buhay ni Diyos, mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Have a good night, everyone. See you tomorrow, God willing, sa ating Pastor Lahi Live around 10 a.m. mga kapatid. Dito lang sa page natin yan, Pastor Lahi Live na page. So maraming salamat at to God be all the highest glory and honor. Maraming salamat sa bugtong at buhay na Diyos sa napakagandang mensahe. Ito po yung mensahe na tinuturuan tayo. Ano bang ibigay natin sa bugtong at buhay na Diyos? Bilang sukli ng kanyang pagmamahal sa atin, na nung nagpapako siya sa kalbaryo ng cross para maligtas tayo. Yung kaligtasan, mga kapatid, katumbas nun, yung buhay na walang hanggan, na makasama natin siya sa lahat ng panahon. O yung wala ng problema, wala ng umiiyak, wala ng kalungkutan,
happy na lang nakasama ang bugtong at buhay na Diyos. So yung ibigay natin sa Kanya, yung nalalapit na ng araw ng pagbabalik niya, ay yung ating oras. Dahil ang relasyon po hindi mabubuhay kapag wala tayong ilaan na oras para sa Kanya. Yung araw ng Sabat po, oras po yan na ibibigay natin sa bugtong at buhay na Diyos. At lalong tumitindi ang ating relasyon sa Kanya kapag may oras tayo palagi. To God be the glory. Awitin ko po, Kamahalan mo. Kamahalan na mo, ikaw among alagaran. Wala na'y lain pa nga among pasidunggan. Bugtong ug buhi nga Diyos si Jesucristo. Ikaw dagayod ang among agalo. Ikaw ang kahayag sa mangit-ngit nga dala. Busa karon walay kahadlok ning dughan. Sa kanunay ikaw among yugbuan. Ikaw dagayod ang among agalo. Kamahalan namo, tanang nasod kanimo mag-aawi. Kamahalan namo, tanang binuhat kanimo magadayi. Kay ikaw ang nagbuhat sa tanang mga butang. Walay katandi ang imong pagkagamhanan. Kamahalan namo, magahari ka hangtod sa kahangturan. Kamahalan namo, pagkabantugan yun nimo. Ang grasya mo kanamo nagalabaw. Sa dihang gilutos mi, ikaw ray milaban namo. Ikaw dagayod ang among agalo. Ang balaang pulong mo labaw pa sa pangalan mo. Pagabuhaton mo ang tanang saad mo kanamo. Mubalik kapag usap niining kalibutan. Ikaw dagayod
ang among agalon. Kamahalan namo, tanang nasod kanimo mag-aawi. Kamahalan namo, tanang binuhat kanimo magadayi. Kay ikaw ang nagbuhat sa tanang mga butang, walay katandi ang imong pagkagamhanan. Kamahalan namo, magahari ka hangtod sa kahangturan. Kamahalan namo, tanang nasod kanimo mag-aawi. Kamahalan namo, tanang binuhat kanimo magadayi. Kay ikaw ang nagbuhat sa tanang mga butang, walay katandi ang imong pagkagamhanan. Kamahalan namo, magahari ka hangtod sa kahangturan. Kamahalan namo, magahari ka hangtod sa kahangturan. To God be the glory. Shalom Aleichem.